Love triangle, yan ang sinisilip ng motibo ng mga otoridad kung bakit nagawang patayin ng isang pulis ang isang barangay kagawad at kinakasama nito sa Ilocos Norte. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Nang dahil umano sa selos, nagawang patayin ng isang pulis ang kanyang ex-girlfriend at kinakasama nitong barangay kagawad sa Ilocos Norte. Hapon nitong October 19, dalawang nakamotor ang huminto sa harap ng isang bahay sa Barangay 21 San Nicolas. Sa pag-aakalang delivery riders lang, hindi sila pinansin ng nooy nagmemeryendang mag-anak. Hanggang sa bumaba, binuksan yung compartment, may kinuha pero hindi namin nakita kung ano yung kinuha. Pagkatapos noon, bumaba na sila dyan sa may batuhan. Sabay ganun yung tutok yung baril, ayun na, putok na. Sunod-sunod na ba? Tinarget ang mag-live-in na sina Joshua Madamba, 26 anyos na barangay kagawad, at Eloisa Pagaduan Bonilla, 30 anyos. Dead on the spot ang lalaki sa dami ng tinamong balas sa katawan. Si Eloisa, dead on arrival sa ospital. Hindi agad nakilala ng kaanak ang mga suspect dahil sa suot nilang helmet. Pero sa tulong ng iba pang nakakita, nakilalang isa, ang ex-boyfriend ni Eloisa noong high school na isang pulis. Agad siyang naaresto ng San Nicolas MPS at Ilocos Norte PPO. Sa investigasyon ng otoridad, naniniwala silang selos ang punot dulo ng pamamaril. Love triangle siya. So, yung jealousy, parte ng love triangle. Makikita natin, may mga traces ng gano'n. Yun nga lang, mariin daw niyang itinatanggi ang krimen. May overwhelming naman yung evidence namin. Merong scientific at saka dun sa witnesses namin na nagtuturo na yung aming kasamahan ay siya talaga yung gumawa. Alam nyo, kahit na kasama namin yan na police, hindi namin yan kinokondone. This is a crime of passion. Sinampahan ng 2 counts of murder at frustrated murder ang suspect na dismiss na sa PNP. Ang isa pang suspect, patuloy na tinutugis ng mga pulis. Isang residente rin ang natamaan ng ligaw na bala pero nasa maayos ng kalagayan. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita.